Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kalihim. Isa na namang panibagong istorya ng kababalaghan ang inyong mapapakinggan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel na ito para sa mga panibagong istorya na inyong pwedeng pakinggan. Ako po si Papa Obet at ito ang Lihim ng Gabi. Ang kwentong ito ay kwento ni Ted, 27 taong gulang sa ngayon. Sa mahigit 3 dekadang paninirahan sa mundo, may mga beses na talagang nakasalubong ko ng landas ang isa sa mapangahas na nilalang na kung tawagin ay aswang. Nasa liblib na bahagi kasi ang lugar namin at halos araw-araw bukang bibig ng mga taga sa amin ang aswang na iyon. Pero ang mas nakakakilabot ay ang pangyayaring huli kong nasangkutan noong kasagsagan ng pandemya. Si Aling Tisay, may edad na at isang pulubi. Pagala-gala na lamang at naturingang baliw dahil sa kilos niyang nagsasalita ng mag-isa, tumatawa at kung ano-ano pang galawan ng isang baliw. Ilang taon na rin siyang pagala-gala sa lugar namin at sa mga kapitbahay na lungsod. Kumakatok siya sa mga bahay-bahay upang manghingi ng pagkain at konting tulong. Sa katunayan, bigla na lang siyang sumusulpot sa lugar namin at wala ni isang nakakaalam ng kanyang buhay o nakaraan. Basta isang araw, nakita na lang namin siyang namamalimos sa kung saan-saan. Dala-dala ang palagian niyang bitbit na bag. At dahil nga baliw siya, ginawa lang siyang katatawanan ng lahat. Pinapasayaw, pinapakanta, pinapahabol sa aso, lalo na sa mga walang hiyang tambay. At kung ano-anong kawalang hiyaang ipapagawa ng kung sino-sinong mangtitrip sa kanya. Kapalit lamang ang kakarampot na barya o hindi kaya ay kanin, ulam o tubig. Pero katulad nga ng kasabihan, bawat tao ay may tinatagong sekreto. At ang sekreto ni Aling Tisay ay lubos na nagpawindang sa akin, lalo pa at ako mismo ang unang nakaalam nito. Isang hapon, habang abala ako sa pagliligpit ng sinampay sa labas, namataan ko si Aling Tisay na pinagtatawanan ng mga bata. At dahil nga wala sa tamang pag-iisip ang matanda, sumabay naman sa sitwasyon matapos pagkaisahan ng mga pasaway na bata. Lumapit siya sa mga bahay-bahay upang makahingi ng konting tulong pero walang nagbibigay sa kanya. Ako naman, nalikas na maawain, tinawag si Aling Tisay. Agad naman siyang lumapit at tumatawang naupo sa bakuran habang hinihintay akong kasalukuyang kumukuha ng pagkain sa loob. Nang maibigay ko na sa kanya, agad siyang naglakad papalayo. Lumingon pa at kumaway sa akin. Napangiti na lang din ako. Ilang sandali pa'y nag-umpisa nang kumalat ang kadiliman ng gabi. Lumabas ako ng bahay dahil nautusan ni Lola Esmeralda na bumili ng tinapa sa tindahan para uulamin namin sa hapunan. Tahimik na ang daan dahil gabi na at nasa kanika-nila ng mga tahanan ang aming mga kapitbahay. Mabilis ang hakbang naman ang ginawa ko at matapos bumili sa tindahan ay umuwi agad. Pero habang binabaybay ko ang daan papauwi, may narinig akong parang bumubulong doon sa maisan. Nasa kalagitnaan kasi ng maisan ang daan. Natigil ako at sa tulak ng aking pagtataka, bigla kong inalamang pinagmulan ng bulong na nasa kalagitnaan ng maisan. Si Aling Tisay na nakaluhod habang sinisimot ang nasa loob ng kanyang bag. Kung baga,
Malaking backpack na itim ang kanyang bag. At kahit may kalayuan ang kinatatayuan ko, langhap na langhap ko ang kakaibang amoy mula sa kanya na para bang patay. Nagmamadali naman akong dumapa nang lumingon si Aling Tisay. At dahan-dahan ang umalis nang hindi na makayanan pa ang napakabahong amoy. Nagpagpag ako ng damit dahil sa napakaraming nagkapitang dahon. At saktong pag-angat ko ng tingin, bumungad si Aling Tisay. Napakalaki pa ng pagkakangisi nito at napapansin kong may tumutulong kung ano mula sa kanyang bibig. Napatakip naman ako ng ilong dahil sa muling pagkalanghap ng mabahong amoy. Nang itapat ko kay Aling Tisay ang dalang flashlight, napaatras ako sa gulat sa kanyang itsura. Maraming mantsa ng dugo sa mukha, sa mga kamay at sa kanyang damit. Pangisi-ngisi lang siya habang malagkit ang kanyang mga tingin sa akin. Masarap. 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 Ang sarap. Salitang paulit-ulit niyang sinasabi. Napapaatras naman ako at halos mapatakbo na dahil sa dahan-dahan niyang paglapit sa akin. Naging kakaiba na sa paningin ko si Aling Tisay. Para bang hindi na siya ang kilala kong pulubing baliw na ginawa lamang katatawanan ng lahat. Sa sandaling ito, parang nasa ibang katauhan na ang aking kaharap. Aling Tisay, ayos lang po ba kayo? Kailangan niyo po ba ng tulong? Sunod-sunod kong tanong. Nagbabaka sakaling mapukaw ang kanyang atensyon kung susubukan ko siyang kausapin. Pero hindi na niya pinakinggan pa ang mga sinasabi ko. At bigla na lang akong napatakbo. At naramdaman kong walang tigil siya sa paghabol sa akin. Mabuti na lang at malapit na ako sa bahay kaya nakaligtas na rin ako kahit papaano. Tinanong pa ako ni Lola Esmeralda kung bakit natagalan ako at kung paanong nagkulay suka ang itsura ko at sobrang pawis. Isang alibay muna ang ibinigay kong sagot dahil hindi naman tiyak ang kilos ni Aling Tisay. Lalo pa at baliw nga siya sa mga mata ng marami. Na parang naging palaisipan na sa akin kung baliw nga ba si Aling Tisay o nagbabaliw-baliwan lang. Habang nasa kalagitnaan ng hapunan, hindi ko na napigilan ang sariling magtanong kay Lola dahil nagulo na rin ang aking isipan sa katauhan ni Aling Tisay. Lola, si Aling Tisay po, ano pong tingin niyo sa kanya? Bakit mo naman naitanong? Pero dahil sa naitanong mo na yan, sasagutin ko na. Sagot ni Lola na sumubo muna ng kanin bago itinuloy ang sasabihin. Hindi ko talaga kilala yang si Tisay, pero parang may kakaiba nga sa kanya. Huwag ka nalang pakampante kapag nasa paligid siya. Mahirap kasing hulaan ang pagkatao niya lalo't isa siyang baliw. Natahimik ako sa sinabi ni Lola Esmeralda at napapaisip sa posibleng pagkatao ni Aling Tisay. Oy, mamaya ka na magmuni-muni. Tapusin mo muna yung pagkain mo para makapagpahinga ka na, ang sabi ni Lola. Isinantabi ko muna ang pag-iisip ng kung ano-ano at inatupag ang laman ng aking plato. Dumiretso na sa higaan matapos makapagligpit ng pinagkainan. At hindi ko akalain na may nilalang palang nakaabang at hindi ako pinayagang matulog. Pasado 10:00 pa lang iyon ng gabi nang may marinig akong pagkakaluskusan ng mga dahon sa labas, malapit sa bintana ng aking kwarto. Hindi ko sana yun papansinin dahil baka may mga aso lang na naghahabulan, subalit mag-iisang oras na ang ingay. Hindi ako makatulog dahil doon kasi
mas lalong lumalakas sa bawat pagpatak ng minuto. Napabangon ako at napasilip sa bintana. Una kong nakita ay kung sinong nakaliyad sa damuhan. Bahagyang madilim sa bahaging iyon dahil sa nagkakapalang dahon ng mga sanga ng puno. Hindi na abot ng liwanag ng buwan, kaya hindi ko na nakilala. Ipagsasawalang bahala ko na sana dahil baka kapitbahay na lang namin na dumudumi. Wala kasing palikuran ng iba sa kanila. Pero sa muli kong pagtingin dito ay kinabahan na ako dahil sa mapupulang mga mata nito. Tapos ang langit-ngit ng mga nagtatagisang ngipin at nakakapanindig balahibong ihip ng hangin. Ito ang nag-udyok sa akin para pagtuunan ito ng pansin. At sa katulad kong likas na nagtataka, bigla na lamang akong napalabas ng bahay para tignan ng mabuti kung sino o ano ang bagay na iyon. Hindi ko naman nakakalimutang magdala ng flashlight at dumampot na rin ako ng sinibak na kahoy. Dire-diretso ang lakad ko patungo sa kinaroroonan nang hindi pa matukoy. At habang papalapit, mas lalong tumatapang ang amoy na masyado nang masakit sa ilong. Hindi na rin ako nakaligtas sa kilabot nang mapagtanto ko kung ano iyon. Isang aswang na sigbin. Hindi ako pupwedeng magkamali sa pagpapangalan ng uri ng aswang na iyon dahil sa itsura nitong nakaliyad. Mahaba ang bias ng mga paa sa likod kumpara sa harapan. Mapupula at nanlilisik ang mga mata. Nagsilabasan ang nagtutulisang mga ngipin. May kapayatan ng pangangatawan. Mahahaba ang mga kuko. At para siyang aso na para ding maliit na kambing, subalit ang halinghing ay tila tigreng gutom na gutom. Hindi ito naglalakad sa halip ay palundag-lundag. Mabuti na lang at mabilis ang aking paggalaw, kaya nakailag agad-agad sa pagtangka niyang paglapit sa akin. Hindi na rin ako tumunganga pa at nagmamadaling tumakbo papasok sa bahay. Pagkapasok ng bahay ay tumahimik agad ang paligid na para bang nawala na ang aswang. Pero nang silipin ko ay halos lumuwa ang kanan kong mata matapos mabungaran sa butas ang nanlilisik nitong mga mata. Tahimik lang palang nakaabang ang aswang. At dahil medyo maingay na ako, naalimpungatan si Lola Esmeralda at maging siya'y halos maihi nang masilip ang sigbin sa labas. Agarang napatawag pa ng samot-saring santo o santa. Nagtulakan pa kami ni Lola sa kung sino ang magpapaalis sa sigbin dahil binabangga na nito ang dingding. Sa pagkataranta at pagkatakot, balisang nagpalakad-lakad na lamang ako. Si Lola naman ay hindi matigil sa katatawag sa mga santo. Napapayakap pa sa mga santong nasa altar. Nang muli kong silipin ang sigbin sa labas, naandoon pa rin ito at nakatingin din sa akin, kaya napapaiwas ng tingin. Palakad-lakad na lang din ito sa labas at basta-basta na lang babanggain ang bahay na bahagya pang yayanig. Sa isipan ko pa, kung tuloy-tuloy ang pagbangga nito sa dingding, malamang ay mabubutas at magkakaroon na ito ng pagkakataong pumasok ng bahay. Kaya naman nag-isip na ako ng paraan at sa kabutihang palad ay may naisip naman ako. Kinuha ko ang itinagong lampara ni Lola sa ilalim ng aparador. Sakto rin naman na may laman iyong gas, kaya naman sinindihan ko at inihagi sa sigbin na nasa bakuran pa rin. Agad na kumalat ang apoy sa lupa pero hindi natamaan ang sigbin dahil nakaiwas ito. Sinindihan ko pa ang isang lampara sabay hagis pero muli nailagan ulit ito. Wala na akong ibang maisip pa hanggang sa nagsimulang sumigaw si Lola Esmeralda.
Sa ubod ng lakas, doon na nagising ang aming mga kapitbahay at nagsimula silang magtaka. Nagsilabasan ng iba at nakatingin lang sa bahay. Hindi sila lumalapit. Pasigaw pa silang nagtanong kung bakit sumisigaw si Lola. Sinagot naman ni Lola at sinabing may aswang sa bahay. Sa sagot na iyon, walang nagtangkang lumapit sa bahay namin. Dahil na rin siguro sa takot na malagay sa peligro ang kanilang buhay. Kahit na hindi sila lumapit, nanatili naman silang nasa labas at hinihintay kung ano ang mangyayari. Sa kabilang banda naman, sige lang sa paglalakad ang Sigbin. Sa liit siguro nito, hindi makita-kita ng mga tao dahil na rin sa nagyayabungang halaman ni Lola na nagsisilbing bakod ng bakuran. Sa paglipas pa ng ilang sandali, unti-unti nang nagsilapit ang mga tao dahil sa walang tigil na pagsigaw ni Lola. Sa punto ring iyon, nang matunugan ng Sigbin na may mga taong papalapit, dahan-dahan itong sumuot sa damuhan at lumayo. Hindi ko naman ito tinantanan ng tingin hanggang sa nasaksihan mismo ng aking mga mata kung papaano nag-anyong tao ito. Isang kurap lang ay naging tao ito at sa hindi inaasahan ay nakilala ko si Aling Tisay. Si Aling Tisay na palingon-lingon pa habang tumatakbo papalayo. Buong gabi akong tulala at nanginginig sa kakaisip sa aking buong nakita. Kinabukasan, nagulantang ang buong lugar. Hindi lang dahil sa pagkakapadpad ng aswang na Sigbin sa bahay, kung hindi ay may natagpo ang tira-tirang laman ng tao sa maisan. Sa pakikiosyoso ko, nakita ko sa hindi kalayuan ang backpack ni Aling Tisay. Nakabukas ito at sa puntong iyon, nakumpirma ko ang laman nito. Tira-tirang laman ng tao. Sa kalagitnaan ng mga nagkukumpulang mga tao, namataan ko si Aling Tisay na nasa kaanyuan at itsura niyang baliw. Subalit makikita sa kanyang mga mata ang takot na baka malaman ng lahat ang kanyang tunay na pagkatao. At naging posible nga iyon dahil sa kanyang backpack. Sa sandaling maituro siya, walang pagdadalawang isip na nagtatakbo siya papalayo sa lugar. Hindi na naabutan pa at hindi na namin malaman kung saan siya nagpunta dahil bigla na lang siyang nawala sa aming paningin. At magmula sa mga sandaling iyon, hindi na siya muling nagpakita sa amin. At diyan po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.